Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok tayo sa maling-maling na mundo. Kasimpak-simpak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pasok naman tayo sa mundo ng hindi natin lubos na alam kung ano meron. Simulan natin ang programa sa pagdarasal upang hindi tayo maligaw ng mga kaluluwang gala. Diyos na nakila, gabayan niyo po kami at ipagmamahal kami may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat po sa patuloy na pagbay sa amin at sa pagkakamigang araw-araw na biyaya. Amen. Katotohanan sa stigmata na sinasabi nito ay himala at nakalagaling ng sakit ang nitabi nito. Ikamamahan ninyo ang totoo. Mga paralisado na sa Gino Occidente, makalalakad na muli sa bagong invento na parado sa California. Alamin, nagtulong ako ng truck driver sa isang tunnel, ipasisilip. Crop circles na ikihaning UFO. Totoo, pero pinagtatakpan ng gobyerno sa Europe. Inuulat kung bakit. Totoong may tubig sa Mars at baka may buhay na sinusuportahan ito. Siya sa atin. Alien na sasakop sa mundo, may iwasan kung lilipat ang tao
tao sa ibang planeta. Ayon kay Professor Stephen Hawking. Abangan. Bakit itinuturing na Antichrist si Adolf Hitler? Totoo bang nagpakamatay siya o nabuhay ng panahon hanggang 1980s? Ikukwento. Posible bang tumawag ng patay na at gamit ang kanyang cellphone? Masisimta kayo sa kwentong ito. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalagan ay sasagutin at abangan ang horoscope ninyo sa minuto. Sumama na kayo. Papasukin natin ang mundo ng pangulaman at supernatural world. Maglakbay tayo. Mapanatag pa rin ang ating kalooban. Ang stigmata ba ay tunay na nagaganap at nakagagamot ang taong nagkakaroon ng ganito gaya ni St. Francis of Assisi o ni Padre Pio? Halaw sa aklat na natamitalan ng ating pinag-aaralan at pinagbabatayan ng maraming kalangan. Sa mungkahin na rin ng guro natin si Adam Reyes, ang aklat na ito ay ang Emotions and Illusions of the Supernatural and the Occult. Dito natin ibabatay ang pagtalakay ukol sa stigmata. Ang stigmata o singular stigma ay katagang ginamit ni San Pedro batay sa butas ng pako sa mga palad at talampakan ni Jesucristo. Ito rin ang uri ng pagtatak sa mga kriminal sa kanilang panahon. Pinapaso ang tao sa pamamagitan ng nagbabagang bakal. Dumating ang panahon na ang katagang ito ay iniugnay na sa panggagamot. Dahil dakila si St. Francis ng Assisi sa kanyang panahon, nung sinabi niya na nakararami siya ng kaso ng stigmata taong 1224, marami ang deboto na hanggang naniniwala na nakagagaling ng santo. Pati ang mga nakakarinig lamang ng balita ay nagsasabing na paghihimalaan sila ng stigmata. Sinabi ni Dr. Eimert Goldberger, isa sa physical researcher na nag-aaral sa ganito, may naitalang 340 cases ng stigmata sa mundo mula sa panahon ni St. Francis de Assisi hanggang sa kasalukuyan. Marami sa nagsasabing may stigmata sila ay kababaihan at karamihan din ay walang sugat ng tao o walang dugo na naman kundi masakit lamang ang pakiramdam nila sa bahagi kung saan sinasabing mayroong stigmata na nagpapakita pwedeng sa palad, pwedeng sa talampakan o sa kanilang tagiliran. Ang iba sa kanila nagsasabing may pangitain at ang kwento ay tungkol sa kung anong paranormal na paniniwala sa kasalukuyan nilang panahon. Kumbagay kung anong sikat na kababalaghan o himala sa kanila noon ay siya ring vision na kanilang nakikita o paramdam na narinig at ito ang ikinikwento nila habang dumaranas daw ng stigmata. Si Louis Lothier na babaeng taga Belgium ay nakaranas daw nito noong 1868. Tuwing araw ng Biyernes ay dumudugo ang gitnang palad niya. Isinilang naman sa araw ng Biyernes Santo sa Teresa Newman. Sa edad na 28 anyos, noong April 2, 1926, lumitaw ang stigmata sa kanyang kamay at paa. Sa mga sunod na Biyernes Santo pa, dumulungin ang kanyang mata. Pero nangyayari ito kapag malalim daw ang kanyang pagdarasal. Ang Italian girl na si Gemma Galvani ay namatay sa edad na 25 anyos noong 1903. May stigmata case rin na pinag-usapan sa kanya. Nagkasugat siya sa tagiliran, sa kamay, paa
at may mga latay na lumitaw sa kanyang katawan. Sa kasalukuyan ay napatunayan na ang mga sugat ni Galvani ay gawa-gawa lamang niya. Sa kaso ni Newman, nakitang gawa-gawa naman ito dahil sa utos ng kanyang ama. Pero ang kaso ni Lethal ay tinutuklas pa rin ng Belgian Academy of Medicine. Dalawa ang eksperimentong ginawa para rito. Unay, napatunayan kaya pumatak ang dugo. Kahit ang sugat na pinanggagalingan ay hindi nakikita ang hiwa o buka. Tila himala ang pagbitaw ng dugo ni Galvani pero walang katibayan na nagsasabing siya ang gumagawa ng bugbog na hindi nahalata at lumilikha ng dugo. Kayang pumatak ng dugo kahit yung sugat hindi nakikita. Ito ang unang eksperimento. Sa ikalawang eksperimento lumitaw na baka nangyayari ito sa ng taimtim na concentration para ang dugo ay mamuo at pumatak. Para bang ang kasabihan, what your mind can conceive, your body can achieve. Ang isa pang sikat na may stigmata experience daw ay si Padre Pio na isang Italian monk. Nakatira siya sa monasteryo sa Foggia. Dahil nagkaroon siya ng tuberculosis, isang araw na nagmimisa ay hinimatay si Padre Pio at may lumitaw na dugo sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran noong 1918. Iba't iba ang paglitaw ng stigmata sa maraming kasong pinag-aaralan ng mga physical researchers. Ang iba ay may malalim na sugat na dumudugo. Ang iba ay pasa na namumuo ang dugo sa balat ng tao. Karamihan naman ay mga wart lamang na malala, kaya mamula ang kulay. Ang kaso ni Lethal ay mahirap ipaliwanag kasi bigla na lang may namumudugo sa palad o paano wala nakikitang sugat. Sa una, hindi masasabing kabilang si Lethal sa hoax o may sakit kasi kaya may namumudugo sa kanyang katawan. Dahil maaari ito ay gawa-gawa o maaaring siya may sakit, ngunit hindi pa ito napatunayan. May paliwanag sa dulo ng ating paksa kung ano ang kaso nito ni Lethal. Lahat ng pag-aaral ng physical researchers sa kabilang banda ay nagtutulak para sa conclusion na ang stigmata ay una, self-inflicted wounds. Ikalawa, paggamit ng peking dugo o jobos na pula. Ikatlo, aksidenteng nasugatan ang bahagi ng katawan na tumatapat sa mga bahagi na tinatawag na stigma raw. Ikaapat, ang pagkakaroon ng sugat sa kutis o pantal sa hinang sakit. Ikalima, ang kaso ng tinatawag na psychosomatic. Ito ang pag-uusapan natin sa dulo, ha? Gaya ng kaso ni Lethal. At ika-anim ang hysterical pains para sa mga stigma raw pero wala namang dugo o pantal kundi nakararamdam lang ng sakit. Ito ay ang kaso na tinatawag na conscious simulation. Pag-uusapan din yan sa bandang dulo, abangan ninyo. Ang kaso ng stigmata sa kalalakihan ay pwedeng tawagin namang kaso ng sakit na hemophilia. Ang mga kaso ng stigmata ayon sa ganitong pag-aaral ay may tuturing na isang uri ng epileptiform attacks. Iba ito sa karaniwang epileptic attack kasi ito raw ay hysteroepileptic. Kapag ganito ang atake sa tao, nasusugatan niya ang sarili pero ang nangyayari pagkatapos ng atake ay nagkakaroon siya ng amnesia. Hindi niya alam na siya ang may gawa ng kanyang sugat. Ang malinaw na halimbawa ng self-inflicted stigmatic na sugat ay ang kaso ng mother na si Luke Curtis na taga Weimar, Germany. Weimar. Gustong-gusto niya na magkaroon ng stigmata kaya paulit-ulit lang niyang sinusundot ng daliri niya ang gitna ng palad at paulit-ulit namang kinakalmot ng hinalaki sa daliri ang talampakan niya. Sa nagdaang na panahon ng pagkakaroon ng himala sa isang monasteryo ay katumbas kasi ng paghakot ng mananampalataya. Kaya hindi natakataka kung bakit naghahanad ng mga himala ang mga may malalim na donasyon sa monasteryo nila. Paraan din ito para makaligom ng pera dahil may donasyon ang mga dumarayo sa pilgrimage sa monastery. Habang marami ang pilgrims, mas marami ang donor. Ang kaso naman ni St. Francis de Assisi ay iniuwi na isang sakit na dermatitis kasi ang mga sugat o latay na lumilitaw sa kanyang kutis ay may pattern. Ang nangyari lamang ay mukhang
pako ang pattern kasi sinasabi niya ng imahe ng pako na ginamit kay Jesus sa krus. May stigma rin na tinatawag ng marami noon, pero ang totoo ay sakit pala na seropompolix. Parang bulutong pero dugo ang likid ng noo. Seropompolix. Sabi ni Joseph Northcote, isang taong nag-aaral sa ganitong phenomenon, kasi palagi siyang nagkakaroon ng parang stigmata sa palad dahil nagsasaka siya. Bumibitak ang palad niya tuwing taglamig kasi humahawak pa rin siya ng lupa kahit na malamig. Nagkakaroon ng mga bitak sa palad. Itinutulad niya sa kanyang trabaho ang mga trabaho ng mga nakatira noon sa monasteryo. Kaya niya nagtatanim pa rin sila kahit na winter time. Napipilitang kumamot sa mga bumibitak na palad ang mga nagtatrabaho sa winter time at dahil mapaniwalain o naghahanap talaga ng milagro ang mga nasa monasteryo, hindi nila itinutuloy na epekto ng klima ang nangyayaring paglitaw ng mga namimong dugo o gulis o pantal sa kanilang paa at kamay muling sa tagiliran. Ipinapalagay kahapon nito stigmata. Bakit may nararanasang sakit ang mga may kaso ng stigmata? Ang tawag ng physical researchers sa bagay nito ay hysterical topolyagia. Sakit ng pakiramdam na bunga ng hallucination dahil sa panahon na hitik ang superstitious belief. Iyon ang panahon ang tao ay mahilig sa pamahiin. May isang kaso naman na natuklasan ng doktor ni si R.L. Moody. Ang pasyente niya ay palaging sinasaktan at nasusugatan ng magulang nito ng bata pa. Kaya habang pinagugulita sa pasyente ang marahas na nakaraan, lumilitaw ang mga pasa sa katawan na dating nasugatan sa hiyang parusa ng magulang. Ang tawag ng siyensya rito ay urticarial ruse at pwedeng ito ay mangyari dahil sa emotional factor. Kaya pinagbabatayan din ang kasong ito ni Moody bilang siyang sanhi ng paglitaw ng mga tila sugat o dugo sa bahagi ng katawan ng tao. Sinasabi kasi na nagkaka-stigma sila kaya may emotional at mental element na kasama nito. Nakamamangha na habang ang pasyente ng Moody binabalik niya sa panahon hinahagupit ng magulang ang mga kamay nito. Lumitaw ang tila dugo sa kamay ng pasyente at may saksing isa pang doktor sa pangyayari nito. Kaya sabi nila, psychological changes can be produced in specific locations of the body which are predetermined by mental factors alone. Kaya kung palaging iniisip at taimtim na ipinagdarasal ng mga deboto na magkaroon ng ganitong himala sa kanila, ang isip ay nakapag-uutos sa katawan para ito mangyari. Huwag niya sa akin. Nag-miss call sa akin si tatay. Bakit po kaya ganun, Sir Benji? Posible po ba iyon? Posible. Pwede ito, Jean. May kasong iniimbestigahan ng guro namin si Adam Reyes. Pinatay ang binata sa Paranaque at hindi alam kung sino ang salarin. Dahil ang sinasabi kay Adam ng guro niya madalas na may nagtitext sa cellphone ng pinatay na binata, pero hindi na alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Sinubukan ni Adam na alisin ang battery at SIM card ng cellphone. Bago nila ito iniwan sa isang mesa sa bahay ng biktima, kinausap ni Adam ang kaluluwa kung siya nga ang may gawa ng text messages. Hindi tumagal, may text ulit. Numero ang lumalabas. Nag-meditate si Adam at nang balik ta rin ang tawang pangalang Ken John. Nag-verify sila sa NBI at malamang kakilala ito ng biktima at dahil Chinese citizen umalis ito noong araw ng mapatay ang biktima. Nagulat nga rin ang NBI bakit nalaman ni Adam ang pangalan nun na principal suspect pala nila talaga. Napatuloy tuloy sa text message ng namatay na si Ken ang salarin.
Bakit nakapag-text pa rin si Ken kahit walang battery at SIM card ang cellphone niya? Kasi ang kaluluwa ay katumbas ng energy. Kaya naman imagine, akala niya dahil nakapatay yung cellphone niya, hindi ito gumana. Pero nagamit niya rin para tawagin kayo, di ba? Kasi may energy na taglay ang kaluluwa. Ito lang yung problema dyan. Sa pag-aaral din namin sa paranormal, napakahirap pala sa isang kaluluwa ang magsalita o magpagalaw ng anumang bagay. Kumbaga sa taong nabubuhay ng gaan natin, para silang tumakbo ng 10 kilometro na walang hinto. No? Katumbas yun ng makapagpalabas lang sila ng boses o makapagpakilos lang ng isang bagay. Siguro yung miss call lang ang kaya ng lolo mo para magparamdam sa ngayon. Si Ramel Bonaobra, good evening, isang mapagpalang gabi. Kuya Bench, ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko na nahulog po ako sa isang malalim na bangin? Pabati na rin po kami rito sa Christy Mart Village. Nakikinig kami sa Kasindak-Sindak, Diyos Mabalos. Happy listening kina Ezekiel, Jules, Pero, Raymart, Rain, nakaka-birthday lang. Happy birthday, Rain. Hi, Raymart, Pero, Jules, Ezekiel, at sa lahat ng mga taga Christy Mart Village, ha? Okay. Lalo na yung Bonaobra family. Oo, Ramel, yung panaginip mo, marahil mabigat ang iyong pinagdaraanan ngayon sa iyong waking life at nauna yung kaba mo, no, dun sa mangyayari sa iyong hinaharap. Sabi ni Heidi Riponti o Riake, good evening, ano ang ibig sabihin sa panaginip mo may ahas na panayang kagat sa aking kamay. Nakalingkis pero habang kinahagat ako, hindi naman dumudugo. Kaya lang nararamdaman ko pong masakit. Salamat sa kasindak-sindak. Hindi marahil yung panaginip mo ay isang babala para sabihin ng iyong subconscious mind na kailangan mo maging alisto sa anumang sitwasyong dumarating. Sabi ni Zora Mila Cruz, magandang gabi, totoo po ba ang devil's trap na pampaalis ng mga demonyo? Iba kasi, sorry, ng konsepto namin ng demonyo, kaya hindi kami naniniwala sa mga trap-trap na ganyan. Si Jezebel Nasog ng Tagig, good evening kasindak-sindak. Anong ibig sabihin ng panaginip ko na kinagat ako ng 4 na beses ng isang king cobra? Once sa braso, 2 beses sa kamay, once din sa palad. Ang kulay po ng king cobra ay dilaw. Sana'y masagot niyo. Thanks in advance. More power sa inyong programa. Okay, yung cobra, Jezebel sa panaginip ay nagre-representa sa paghasa ng iyong pagiging creative, no? Yung pagiging malikhain mo. Gayun naman, pakaingatan mo yung abilidad na ito dahil baka may iba na magka-interest at mabiktima ka sa kanilang panlilinlang. Sabi ni Vincent Striker, bakit iba-iba ang language ng ating daigdig? Kung isa lang ang ating pinanggalingan, sina Eva at Adan, may posibilidad ba na magkaroon ng bagong language? Mabasa po sana ninyo ang air, matapin mo po sana sa kasindak-sindak. Lagi akong nakikinig. Salamat and more power sa programa niyo. Vincent, sa nakaraang pagbusisi natin sa aklat ng Chariots of the God na sinulat ni Eric von Daniken, lumilitaw na hindi talaga malinaw ang Eva at Adan bilang pinanggalingan ng lahi ng tao. Kaya hindi pwedeng pagbatayan ng dalawang biblical characters na ito sa tinatanong mo ukol sa lingwahe. Si Bradlyn Badillo, paki-explain po ang mga panaginip ko, no? Nabuntis ako ng tatay ng anak ko pero ayaw pa rin po kong panagutan. Ikalawa, ng anak ako ng 50-50. Yung sanggol, iniwanan ko po sa ospital at na-realize ko na mali pala yung ginawa ko kaya ko siya binalikan at healthy naman po ito. After ng ilang oras, nakakilos na po ako na parang hindi naman nanganak. Biglang sumakit ulit yung tiyan ko at nagluwal ulit ako ng bagong sanggol. Ikatlo, nakipagbalikan po yung tatay ng anak ko at pumayag na ako kapalit ng pag-ibig niya ng maraming timba ng tubig. Tapos naligo kami ng sabay. Ika-4, nakita po kami ng daddy ng baby ko at inabutan niya po ako ng sustento. Okay, yung panaginip mo ay sumisimbolo sa isang aspeto ng buhay mo na nade-develop sa ngayon, no? Sa ngayon ay hindi ka pa siguro handa na pag-usapan ito o simulan ng aksyon. Ang mga panaginip mong nabanggit marahil ay may kinalaman din sa ama ng iyong anak na baka may mga issue na hindi natapos at naayos sa pag-usapan. Para rin sa kaalaman ng lahat at ng tagapakinig, no, may tawag po sa ganitong panaginip kasi laging paulit-ulit, diba? At parang may series of dreams. Ito yung tinatawag na progressive dreams. Kumbaga sa palabas may sequel na tumutuloy-tuloy.
Sabi ni Babylin, balag ka, no? Kasindak-sindak, avid listening niyo ako. Una, natatakot ako sa inyo, pero ngayon, hindi na ako natatakot. Nagyayaya pa nga ako ng iba na makinig sa inyo. Maraming salamat kasi marami ako natutunan sa programa niyo. God bless po sa inyong lahat. Thank you, Babylin. At tama ka. Kasi palagi namin sinasabi ng ito ay hindi nagpapakita o nagpaparamdam para manakot. May problema sila at nais ang tulong nating mga buhay na tao. Si Romeo Alcantara, magtatanong po ako sa aking panaginip. Nasa isang lugar ako kung saan puro puti lang nakikita ko. May lalaking nakaupo, hindi ko naman maaninag yung mukha niya. Tapos nanghingi siya sa akin ng tubig. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Romeo, ang panaginip mo ay may kinalaman sa katahimikan, pagiging dalisay at malamang bagong simula ito, no? May reawakening na nagaganap sa iyo. Fresh outlook, kumbaga. Ang puti kasi ay indikasyon din ng pagiging malinis o di kaya ay isang bagay na kailangang pinagtatakpan mo. Ikaw lang yung makakasuri kung ano nga ba ito. Sabi ni Jeric Armada, ako kunyador. Sir Benji, kwento ko yung anak ko, nakakita ng multo sa amin. Nung 2 years old siya, habang ang bayo ko nililigo dahil walang sila ng anak ko, isinara ng bayo ko ang window sa bahay namin. Pagising ng anak ko, nagtago siya sa ilalim ng mesa. Sabi nakakita ko kasi ng nakaputing babae. Naulit po ito sa Benji last month, nakakita na naman siya ng multo ng bola ng asawa ko. At ang tita rin ng aking asawa na patay na po nakita niya sa loob ng room nakaupo sa ratan na upuan. Posible bang magkaroon ng third eye ang anak ko sa banong edad? Number 1 fan niyo ako every Sunday 10 p.m. Sana mabasa niyo mabuhay ang programa ninyo. Derek, ang third eye ay likas na meron tayo. Sa iba ay bukas ito at sa iba ay sarado. Siguro bukas ang third eye ng anak mo. Meron akong gustong imungkahi kung kaya ninyo. Sabihin mo sa anak mo, kausapin yung multo. Huwag siyang matakot kasi mabait ang mga multo. Dito niyo lamang malalaman kung ano ang mensaheng nais iparating ng mga kamag-anak na nagpapakita. Si Michael Ancheta, ang tanong ko, dati po, nanaginip ako nagtitira ako sa isang magulong bahay at madalas napapanaginipan ko, hinahabol ako ng vampira. Mabilis yung takbo ng vampira. Ay, mabilis yung takbo ko, pero yung vampira naglalakad. Pero halos nasa likod ko lang siya. Ano yung sabihin nun? Okay, yung vampira kasi sa panaginip ay nagre-representa sa pakiramdam mo na stress ka na sa isyong yung kinakaharap sa ngayon. Hindi na kinakaya ng iyong emosyon yung pagod na may kinalaman sa physical na bagay. Sabi ni Joel Undras, regular listener niyo ako tuwing linggo. Sana maging topic mo ang tungkol kay Dr. Deepak Chopra, lalo na yung kanyang Book of Secrets. Magaling kayong gumawa ng summary at mag-translate ng Tagalog. I'm sure maraming makakapansin. Salamat Joel sa mungkahi at hahanapin namin itong sinasabi ng libro ni Deepak Chopra. Mamaya, bibigyan pa namin kayo ng mas maraming mga tanong sagot tungkol sa inyong mga panaginip at kababalaghan. Samantalang meron muna akong ikukwento sa inyong lahat. Sa lugar ng Corruption sa Ireland, nakunin ng video ng truck driver na si Stephen Smith at ng kanyang kasama si George First. Ang imahe ng isang kasing taxing ng lalaw habang bumaraan sila sa isang tunnel. Nagkataon may kamera ang kasama ng driver at kinunan niya ang imahe lumitaw. Isang matandang lalaking nakasuot ng lumang model ng kasuotan na mismo sa harap ng sasakyan lumitaw at biglang nawala. Naniniwala ang dalawang minuto ang pakita sa kanya pero ang sabi ng ilang kritiko baka reflection lang ng isang tao sa salamin ang nakita sa truck at kanilang napicturan. Ngunit may nanood na matanda sa ilog na malapit sa tunnel
Kaya kami kinasisindakan at sinasabing muntong lumilitaw sa lugar. Para sa amin, batay sa pagtingin namin sa larawan, hindi ito mukhang reflection lang. Pero kayo pa rin yung sumilip at tumusga. I-upload namin sa Kasindak-Sindak Facebook page para makita nyo kung ito ba'y tunay na multo. Ang ulat mula sa siyensya, ihatid ni Larry Cacho. Ang crop circles o mga gatlang pabilog sa mga sakahin ay sinasabing likha ng UFO na lumalapag sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang lohika ng mga naniniwala rito ay wala kasing ibang nakikitang dinaanan ng tao, kung tao man ang gumagawa nito. Kung saan lang may tila lumapag na mabigat na bagay, doon lamang nakikita ang tatak ng circles. May paliwanag si David Clayton, isa siyang eksperto sa pag-aaral ng crop circles at animal mutilations o yung pagkatay sa mga hayop na hindi alam ang uri ng ginagamit na laser bilang panghiwa sa laman ng mga biktimang hayop. Ayon kay Clayton, tunay na aliens ang may gawa ng crop circles. Ang napag-aaralan daw kasi niyang crop circles ay hindi gawa ng madiin lamang na bagay, kundi sunog ang mga guhit sa palayan na bahagi ng circle. Inihayag ni Clayton na mas maraming crop circles ang peke at sinadyang gawin ng kung sino mang tao. Pero may ilang napag-aralan siya na tunay na likha ng lumapag na sasakyan mula sa kung saan. Ang pinagbibintangan ni Clayton na gumagawa ng hoax o peking crop circles ay ang British intelligence agencies para pagdudahan ng tao ang lahat ng lumilitaw na crop circles bilang peke. Ang paliwanag ng ufologist na si Gary Hestelton, deliberate policy ng mga otoridad sa malalaking bansa ang iligaw ang tao sa kung ano ang totoo kapag mayroong unexplainable activity na nakikita sa paligid. Binatikos rin ni Gary ang mainstream media dahil hindi sineseryoso ang pagbabalita tungkol sa mga unexplained phenomena. Kung tututukan lang daw ng media ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, ay mapatutunayan nila na ang extraterrestrials ay matagal nang pumaparito sa planetang Earth. Samantala, may ulat ang NASA na may tubig nga sa planetang Mars. Ang mga larawan na tila uka sa ibabaw ng planeta ay likha ng tubig dahil dinadaluyan pala ng tubig roon kapag tag-init sa Red Planet. Ang misyon sa Planet Mars ng NASA ay sundan ang tubig para masundan kung may nabubuhay na nilalang doon. Sabi ng opisyal mula sa NASA na si John Grunsfeld, "This is a significant development as it appears to confirm that water is flowing today on the surface of Mars." Ito raw ang patunay na tumpak ang kanilang hinuha na may dating ilog, lawa at karagatan sa Mars noon. Kaya kung may tubig, may posibilidad na may nabuhay o nabubuhay na nilalang kasi nga may sumusuportang likido sa kanila. May nakita ring tila asin na sanhi ng pagkakatuyo ng tubig. Silipin ang larawan sa Kasindak-Sindak Facebook page. Ang bagong banta na naiisip ni Professor Stephen Hawking laban sa sangkatauhan ay hindi na robot na magiging intelligent lamang, kundi mga aliens na masasama. Huwag daw alisin ang posibilidad na may aliens na naghahanap ng masasakop na planeta at kung dito sila mapapadpad, tiyak na wala tayong laban. Ang hamon daw sa tao ay kung paano mapagtatanto ang itsura ng aliens. Baka raw nagpapanggap sila at hindi natin malaman na narito na pala. Ngunit,
Sinabi rin ng henyong ito na posible rin namang wala na tayo sa planet Earth kung darating man ang kinatatakutan niyang aliens. Baka tayo raw ang maging aliens din sa ibang planeta na kayang mabuhay ang tao. Kasi ngayon nga, totoo namang unti-unti nang nalulusaw ang daigdig sa kapabayaan ng tao. Sabi pa ni Hawking, I think the survival of the human race will depend on its ability to find new homes elsewhere in the universe because there's an increasing risk that a disaster will destroy Earth. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Joelyn at Senator Hilson Alvarez ang panganib na nagaganap sa planet Earth dahil sa climate change. Ayon kay Alvarez, ang pag-init ng klima sa daigdig ay nagsimula pa 200 years ago na may invento ng iba't ibang bukal ng enerhiya na ginagamitan ng sinusunog ng langis at coal. Kaya may programa ang buong mundo ngayon at nagkakaisang babawasan ng pagbuga ng usok at init sa kalawakan. Ang init na ito ay nagmumula sa mga coal energy plants, mga sasakyan, mga pabrika at mga bahay at opisina na may aircon at refrigerators. Ang Amerika at China ang nakita may pinakamalaking bulto ng dumi sa kalawakan ng itinatapon. Nangako ang Amerika na babawasan nila sa loob ng 3 dekada ang pagpapakalat ng usok at polusyon sa kalawakan. 30% ang kanilang nais marating na bawas. Ang Pilipinas, kahit na hindi naman ang muna sa pagtapon ng dumi sa kalawakan ay may programa na rin mula pa noong year 2000 hanggang year 2030. Iniibahin ang mga gusaling itatayo para hindi maging masyadong mainit. Sa ganito ayon kay Alvarez, hindi na makukonsumo ng aircon ang maghapon. Ang mga sasakyan, lalo lang ang mga jeepney, dapat na rin palitan ng electric-powered engines. Ito raw ang susunod na gagawin ng ating pamahalaan. Ang labis na usok at pollution dulot ng energy plants ay naghahatid ng init na sanhi ng pagkalusaw ng yelo sa malalaking bahagi ng ilang kontinente. Ang nalumisaw na yelo ay humahalo sa karagatan, dahilan ng paglubog ng maraming kalupaan sa mundo. Hindi ito biro. Balang araw malaking bahagi ng lupa sa daigdig ang nabubura sa mapa dahil sa climate change. Kaya ang mungkahin ni Nina at Alvarez, sa sikat ng araw at daloy ng tubig o ihip ng hangin o kaya wind, solar and hydro na lamang tayo umasa sa kinakailangang enerhiya. Ito rin ang sinasabi ng World Wildlife Fund. Simulan na ngayon pa lamang ang solar panels, hydroelectric plants at windmills para walang sinusunog na coal at langis sa paglikha ng kuryente yung kailangan nating lahat. Narito ang iba pang mga tanong tungkol sa panaginip at kinawalagan, sabi ni Christine Lunan. Kung ibang kasindak-sindak ano niya sa New South and this month ko lang na-discover ang programa niya. Thank you, Miss Alunan. May I ask something rin? Lagi akong nananaginip na buntis ako o kaya may sanggol akong kalong-kalong. Ano ang meaning? Sorry nga sagot niya mga power. Happy listening po kay Miguel Tanfelix. Linggo-linggo rin siya nakikinig sa kasindak-sindak. Salamat sa Tanfelix family at sa pamilya ni Christine Alunan. Oh, yung panaginip ni Christine, no? Ibig sabihin may bagong ideya o proyektong sisibol sa iyong waking life sa ngayon. Nagre-representa kasi yung panaginip sa mga bagong simula o inaabangang magaganap na magbibigay sa iyo ng tagumpay kung nasa tama ang proseso. May tanong si Mark Cartagena para sa kasindak-sindak team. Kaya yung una niyang tanong, kailan po ba nagsimula ang pag-aaral ng paranormal sa Pilipinas? Sagutin ko muna. Okay. Mark, sabi ni Adam Reyes, pre-Hispanic era pa lang, may paranormal investigations na ang mga babaylan. Ang babaylan ay yung pinaka-medicine man sa sinaunang barangay noong unang panahon. Bahagi ito ng aklat na isinusulat ng ating guru na si Adam. Abangan po ninyo ang kanyang aklat. Yung tanong pa niya, may haunted po ba ang concert hall na may multong orkestrang tumutugtog, kahanga-hangang show?
Marami na kaming tinalakay na ganito. May isa nga na merong theater na walang tao dahil walang palabas, tahimik, kung walang isang silya. Nakuha nito ng CCTV. Sabi pa niya, astigang kasindak-sindak, ano po ba ang pinakamahirap na na-encounter niyong paranormal investigation? Mark, ang pinakamahirap sa amin ay magdamag kaming nagbantay pero may anumang senyales ng multo. Wala kami nakita, walang naamoy, walang nakamdaman, walang narinig, walang na-detect sa aming mga aparatong dala. Madalas talagang ganito ang nangyari at madalas nakakapagod dahil nag-aaksaya pala kami ng oras sa wala. Yun ang talagang pinakamahirap na encounter, yung wala kang na-encounter na multo. Si Rolgin Levin Lucero, good evening kasindak-sindak, ako si Rolgin ng Cebu. No, avid listener ako ng inyong programa since college po ako at ngayon nagtatrabaho na ako, nakikinig pa rin. Thank you. Ano po bang ibig sabihin ng panaginip ko na nung naglalakad ako patungo sa aking cabinet para kunin ang cellphone ko, ay bigla po akong biglang may humawak sa akin na isang putol na kamay. Bigla akong tumakbo. Pagtingin ko sa altar, may nakita akong 2 putol na paa. At biglang may nagsalita na Diyos daw po siya sa mga diablo. O Diyos siya ng mga diablo at gusto niya po mapabilang ako sa kanilang grupo. Pagtingin ko sa isang kamay, bigla po akong nangati. Kinamot ko ng kinamot hanggang sa lumaki yung butas. May lumabas na parang mga ipis, may iba't ibang kulay. Sobra po akong natakot. Ano kayang ibig sabihin ito? More power sa kasindak-sindak, salamat. Okay, yung panaginip, no? Indikasyon lamang na kine-question mo o may kumukesyon sa iyong integridad sa isang bagay o sitwasyon sa iyong waking life. Si John Kyle Aniel Rotana, pwede niyo po bang itopic yung The Lost City of Atlantis, more power sa kasindak-sindak, at saka pabati kina Mary Rose Maramag at Jomar, every Sunday po silang nakikinig. Magandang gabi kay Mary. Magandang gabi Mary Rose Maramag at Jomar. Yung Atlantis dyan naging paksana natin, pero uulitin namin para sa'yo. Salamat sa'yo dyan. Sabi naman ni Larry James, good evening, tanong ko lang po, nung na-aksidente ako, tumama po ang ulo ko sa isang dump truck. Dump truck. Na-hospital po ako ng 5 araw. Wala naman po naging brain damage. Pero, magmula po noon, nakakita na ako ng kakaibang nilalang, gaya ng multo. At nakakaramdam na po ako ng mga espiritu. May kaugnayan po ba ang aksidente ko sa lagay ko ngayon? Larry, magpatingin ka sa doktor ha. May kaso kaming tinalakay na nauntog at natutunog salita ng ibang lingwahe. Mahirap ipaliwanag kung bakit, pero nangyari ito. Kaya dapat doktor ang magpapaliwanag sa iyo sa pagbabago na nararamdaman mo. Sabi ulit ni Larry James, may panaginip siya na natatakot po kung bumaba sa hagdanan. Anong ibig sabihin nito? Larry, natatakot kang kumprontahin mo yung natatago mong emosyon at saloobin sa isang bagay. Ang tanong ko, Larry, baka naman merong isang bagay na tinatalikuran mo sa iyong nakaraan, no? So, iyong mabuti. Salamat. Sabi ni Larry, lumawag ang pong. Si Richard lumawag ang pong. Ang panaginip ko po, iniwan daw po kami ng mama ko pumunta ng abroad. Yung tita po namin, sinasakta naman kami. Panaginip lang ito. Anong sagot yan? Richard, ang panaginip mo ay may kinalaman dun sa tinatawag na feelings of rejection, na may kinalaman sa pagpupursige sa iyong minimithi, no? Posible, wala kang believe sa iyong sarili kaya nauuna yung nahihinaan ka ng loob, no? Isa pang pakalaga nito, may isang bagay na kailangan ng tudukan o tapusin. Sabi ni Mark Joseph Dueñas, Kuya Benji, ano yung Doomsday Seed Vault sa Norway? Ano ang koneksyon nito sa Syrian Civil War? Sana may topic nyo. Uy, salamat, Mark. Sahanapin namin ito, Doomsday Seed Vault. Sasaliksikin namin ito, Mark. Salamat. Si Kato Arrival, Sir Bench, pakisagot ang panaginip ko. Yung tao sa panaginip ko ay nagpapatayan at pag nahuli ka, gagawin kang cannibal. Tapos yung crush ko, Sir Bench, nahuli at naging ganun din po siya, no? Hinuli rin niya ako, sinaksak ko siya para makatakas. Sana di na mawala ang kasindak-sindak. Thanks, at sana masagot ang aking panaginip. Okay, yung panaginip mo ay sumisimbolo sa natatagong pagkagusto o obsession sa isang tao o isang bagay. Metaphorically speaking, Kato, sa isa namang school of thought, kasi yung cannibal pala sa panaginip ay yung mga tao sa yung paligid na
nagko-consume ng yung energy, no? Maaaring may kinalaman nito sa trabaho, relasyon, anak, etc. O may kinalaman dito sa crush mo na nabanggit mo sa yung panaginip. Nauubos nila yung lakas. So, siguro lang yung iniisip yung crush mo. Sabi ni Decimo Primo Suna, bukod mo matagal na akong listener since 2012. Marami ako natutunan sa inyo. Tanong ko lang, ano ba yung totoong kwento sa likod ng babae sa Balite Drive? Pero pakibadi po ang Nueva family at Darder family. Salamat and God bless you. Sa Nueva family, sa Darder family at saka sa Primo Chuna family, salamat sa pakikinig. Alam mo, Decimo, ang kwento ng babae sa Balite Drive ay isang urong myth. Alamat na kinatatakutan, minsan naman ginagawa mo ng kalatawanan. Kami minsan ang nagbantay dyan, hanggang madaling araw, wala namang anong sinyalis kami nakita. May mga nagkukwento sa amin na taga roon tungkol sa White Lady, pero wala naman kami naramdaman. Sana man lang may picture na lumitaw, no? Para mas interesting na maimbestigahan namin muli. Sa palagay ko ito isa na lang talagang urban legend na hindi naman talaga totoo. Sa aking palagay. Pagbalik namin, marami pa kami bibigay sa inyo, sa mga tanong ninyo, sasagutin namin tungkol sa panaginip at kababalaghan. Pero kanina nakita ko sa ating Facebook page, may mga nagsasabing, alam na namin yung kwento ni Adolf Hitler pero na-excite pa rin kami. Salamat po. Inuulit namin ito dahil marami ang nag-request. Alam niyo naman tayo, kung minsan pagkatapos ng 2 taon o 1 taon, nakakalimutan natin yung kwento. Kaya siguro maraming nais na ito ay muli nating balikan. So narito ang kwento kung bakit tinawag na isang anti-Christ si Adolf Hitler. Pakinggan natin. Bakit nga ba sinasabing si Adolf Hitler ay Antichrist Messiah? May pinagbabatayan sa nabanala na sinabi ni Hitler ukol sa pagdudumina sa sangkatauhan. Ito ay isang uling propaganda na siyang armas para matupad ang hangarin ng isang mamumuno. At ang sabi niya, all propaganda must be so popular and on such an intellectual level that even the most stupid of those towards whom it is directed will understand it. Therefore, the intellectual level of the propaganda must be lower, the larger the number of people who are to be influenced by it. Through clever and constant application of propaganda, people can be made to see paradise as hell, and also the other way around, to consider the most wretched sorts of life as paradise. Bukod pa sa kanyang paniniwalang ganito, may mga simbolo na nakita ang mga nababasa sa kanilang pag-aaral na nag-uugnay kay Hitler sa satanic occult. Ang pamilyang nag-come across o isang Nazi symbol na pulang krus na may baliktarang buntot bawat dulo, na ang kombinasyon ng kulay ay puti, itim at pula. Kung tutusin, para itong 2 letter S na magkapatong. Halaw ito sa matagalang tradisyon at gamit ng mga Masons at ng Knights of Templars na napag-uusapan natin dito, di ba, sa kasintak-sintak. Ang partidong Nazi ni Hitler ay naglalayong maging tulay sa pagitan ng masa o pangkaraniwang tao at ng elitistang liderato na pareho masasakop niya. Ang pamamaraan ay bulag na pagsunod, sama-samang paglilingkod at kikilalanin bilang lahi ng bagong kasaysayan. Bahagi rin ng mga aral ang paniniwalang mas mahalaga ang paglilingkod sa kapatiran kaysa sarili at ang pagtuturo na ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan. Lahat ito ay mula sa matalinong ideya ni Hitler, ngunit nakatago siya sa likod ng mga taong nagpapatupad ng aral na ito. At ano yung New Age teaching ni Hitler, Leia? Ito raw ang bagong lahi ng sangkatauhan na tinatawag niyang Superman.
Sa kanyang pangitain ay literal na mag-iiba ang anyo ng tao dahil sa higit na mataas na antas ng kamalayan na matututunan sa kanilang society. Ang bagong henerasyon na inasahan ni Hitler na mabubuo ay mga taong hindi na nakikilala sa konsensya at moralidad. Ang solusyon sa problema ng mundo para sa kanila ay ang pamumuno ng mga Superman. Lahat ito ay pinaniniwalaan at tinangkang ipatupad ni Hitler batay sa sinasabi niyang guiding voice na sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ito ay ang boses ng demonyo na siyang maestro ni Hitler. Isang naging mataas na opisyal ni Hitler nagsabi na may pagkakataong gumising mula sa tulog si Hitler at nagsisisigaw na may nakikita siya. Nangitim ang kanyang bibig at umusal ng mga salitang hindi alam kung ano ang kahulugan. May mga numero siyang sinabi at wala ring nakaunawa sa kahulugan niyon. Minasahin nila si Hitler at pinainom ng tubig, pero lalo itong nagpanik dahil patuloy niyang nakikita noon ang unseen visitor ng gabing iyon. Kaya sa isang pagharap ni Hitler sa kanyang mga sundalo ay sinabi niya na, "I will tell you a secret. I have seen the new man. He is intrepid and cruel. I was afraid of him." Si Dietrich Eckart ang taong nag-train kay Hitler at naging maimpluwensyang tao. Si Eckart ang nagtatag ng Thule Society. Ang Thule Society ay isang okultismo mula sa panahon ng mga Griego at Vikings. Naghintay sila ng isang leader na magiging tagapagligtas at nang sumapi si Hitler sa samahan ay idineklara ni Eckart na dumating na ang sugong tagapagligtas. Ang mortal nilang kalaban ay ang mga Jews o Hudyo. Naniniwala si Hitler na ang mga Hudyo ay naging sagabal sa pamumuhay ng mga Aleman. Para sa kanya, ang lahing Aleman ay siyang bukod-tangi at tunay na lahing nakatira sa Garden of Eden. Kaya ang solusyon ni Hitler ay walisin ang mga Hudyo ng minsana na lang. Kamay na bakal at ang concentration camps ang ginamit para lipulin ang kanilang mortal na kalaban. Ayon kay Eckart, siya ang napili ni Satanas para ihanda ang Antichrist na binigyan ng inspirasyon ni Lucifer para pagharian ng mundo. Kung may John the Baptist, si Jesus Christ, may Eckart naman si Adolf Hitler. Sabi pa ni Eckart, sundin ng lahat si Hitler. Sasayaw ito ngunit siya ang tutugtog. Paulit-ulit na sinasabi ni Hitler na noong taong 1919 ay may isang supernatural vision siyang nakita na siya ang magiging pinuno. Sinabi pa ni Hitler na what Christ begun, Hitler would complete. Sinabi niya rin na ang bagong kaharian ay mangyayari sa lupa at kung hindi niya ito matutupad, dapat rin siyang ipako sa krus. Lahat ito ay sinabi niya noong 30 years old siya, katulad ng edad ni Jesus. Batay sa Biblia, noong ang Panginoon ay nagsisimula na ring iligtas ang sangkatauhan. Noong March 16, 1934, may ilang nagkumpara kay Jesus at Hitler. Kumalat ang paniniwalang ito sa lahat ng German schools. Nakasaad sa Hitler's Ministry of Enlightenment ang propaganda. Nang palayain ni Kristo ang mga makasalanang tao sa impyerno, tinulungan din ni Hitler na palayain sa pagkakawasak ang German people. Parehong inusig si Kristo at si Hitler. Si Kristo ay pinako sa krus, si Hitler naman ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa chancellorship. Kinilala si Kristo dahil umakyat siya ng langit, samantalang kinilala naman si Hitler dahil sa buong kalupaan ng mga Aleman. Maski ang mga disipulo ni Hitler ay naging successful sa paglalaganap ng kakaibang lyrics ng Christmas hymn para sa mga Aleman. Nakasaad dito, Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Only the Chancellor steadfast in fight watches over Germany by day and by night, always caring for us. Silent Night, Holy Night, all is calm, all is bright. Adolf Hitler is Germany's wealth. Brings us greatness, favor, and health. Oh, give us Germans all power.
Sa kasaysayan ay sinasabi namatay si Hitler. Paano raw ba namatay si Hitler? Nagpakamatay noong April 30, 1945 sa Berlin. Ginamit niya ang gun para patayin ang sarili. Pati ang asawa ni Hitler na si Eva ay nag-commit din ng suicide. Uminom siya ng cyanide capsule. Ang debosyon ni Hitler sa mga occult principles ang nakapag-influensya sa kanya mag-suicide. Ang petsa kung kaya siya namatay, April 30, Desilyo si Hitler na sakripisyo ang kanyang buhay. Ang araw din ni Eve Beltane sa Germany, ito ang pista ng weekend para kilalanin ang deity bilang si Bel. Sa witchcraft, ang Eva Beltane ay Great Sabbath sa Germany, parang Halloween sa ating bansa. Ang pag-suicide ni Hitler ay isang honorable practice ng mga Druids, Wiccans at Catarid Fairfax. Sila yung mga medieval guardians of the Grail. Ang practice sa pag-commit ng suicide sa kanila tinatawag na Edmura. Ang gawa nito na pagpapakamatay ng inmate friends o kasama. Sa suicide ni Hitler, sumunod na nagpakamatay ang kanyang asawa. Maski ang tawa ni Hitler na si Karl Haushofer at sila Goebbels ay sinundan ng yapak na nagpakamatay kasama ang kanilang mga asawa. Sa kasamang palad, ang Right Aventura ngayon ay sinasagawa ng ilang followers ng Gothic group sa iba't ibang mundo. Ang German Rose ay gumawa ng version ng Lord's Prayer bilang panalangin matapos mamatay ang kanilang pinuno. Kinilala na talaga nilang Diyos si Hitler ng panahon yun. Adolf Hitler, you are our great leader. Thy name makes the enemy tremble. They said which come, thy will alone is low upon earth. Let us hear daily thy voice and order us by thy leadership, for we will obey to the end even with our lives. We praise thee. Hail Hitler! Hindi nagtagal ang kwento ng kamatayan ni Hitler. May lumutang na bagong bersyon kung paano siyang nakaligtas. Marami ang mga historians na nagsasabing posibleng mangyari na anak ni Richard Hitler. Mas posible pa din ng isang kumakarat na kwento na hindi ito namatay si Adolf Hitler nung panahon sukol ang Nazi at napasuko ang kanilang hinan. Halos 10 taon matapos siyang namatay ay umikot ang kwento na si Hitler tumakas mula sa Berlin at hindi nagbaril sa sarili para mamatay sa isang tunnel. Dahil kung tutusin, wala namang mukha ang lalaking sunog na nakitang patay at sinabi lang na yun yung bangkay ni Hitler. Kaya sinasabi ng marami nag-obserba na siya ay nakapuslit papunta ng South America at nagpalit ng pangalan bilang si Father Crespi upang patuloy na mabuhay. Sino ba si Father Crespi? Ikukwento sa atin ang ideya. Noong 1993, namatay si Father Crespi sa edad na 90 anyos. Mahigit 200 taong nakipaglibing at ang seremonya ay isang pagkilala na katumbas ng pagkilala sa isang hari. Siya ay inilagak sa isang puting marmol na mesa at ito ay patuloy na nililinisan hanggang sa ngayon, linggo-linggo. Ang kanyang higaang ito noon ay punong-puno ng pumpon ng mga bulaklak at ang nagbabayad ng mga bulaklak na inilalagak ay ang mga taong hindi kilala, ngunit ipinakakalat na sila ay masusugid na tagahanga ni Father Crespi. Nang namayapa o mamayapa si Father Crespi ay maraming nakakaintrigang natutuklasan tungkol sa kanyang pagkatao. May $1,000,000 siyang halaga ng mga artwork na naiwan
Nang pag-aralan ng mga Aleman, natuklasan nila na ang mga napakaraming artwork na naging pag-aari ni Father Crespi ay ang mga pribadong koleksyon lamang ni Adolf Hitler noong ito ay nabubuhay pa. Ang mga kontrobersyal na art collection ay hindi nakita ni numan matapos na siya ay mapabalitang nagpakamatay pagkatapos ng World War I. Noong ilibing na si Father Crespi, May 16, 1993, nakita ng mga tagapaglibing na may 2 cargo jets na lumapag at hinakot ang lahat ng art collections. Hindi sinabi kung saan ito dadalhin at walang nakakaalam kung nasaan na ang mga iyon. Sabi ng Chief of Police ng bayan kung saan nanirahan si Father Crespi, meron talagang nag-report sa kanya na may mga European men na sumalakay at pinaligiran ng buong bayan nila bago pa man maganap ang libing ni Father Crespi. Nakapagtataka rin na karamihan sa mga nakipaglibing ay mga German na merong mga escort na de baril. Kaya lumutang ang espekulasyon na ang taong napakademonyo ng imahe ay nagpatuloy sa pamumuhay at nagpanggap na alagad ng Diyos sa loob ng 4 na dekada pa. Pwede ba talagang mangyari ang espekulasyong ito? Sa huling taon ng World War I, ang anumang medical record na meron tungkol kay Hitler ay winasak lahat. Ang mga doktor na gumagamot sa kanya ay himalang nawala lahat at hindi na nakita pa. Isa lang ang nabuhay na gumamot kay Hitler. Ito ay ang assistant dentist na siyang naglinis sa ngipin ni Hitler ng 2 ulit. Nadakip ito ng Russian soldiers at ito ang inutusan na pilit na i-drawing kung ano ang itsura ng ngipin ni Hitler. Wala kasing mapapagkilanlan sa isang bangkay na nakita sa isang tunnel sa Berlin, pero hinihinala na iyon ay bangkay ni Hitler. Dahil wasak ang lahat ng medical records, naghanap ang Russian soldiers ng posibleng link para malaman kung ang bangkay ay si Hitler nga. Doon, natuklasan na ang lahat ng doktor na gumamot sa diktador ay naglaho o pinagpapatay maliban sa dalaga na naglinis ng ngipin ni Hitler. Kaya ang tanging malapit na batayan sa bangkay ay kung maiguguhit ang itsura ng ngipin ni Hitler at magmamatch ito sa ngipin ng bangkay. Ilang araw na pinahirapan ng dalaga para makisama at i-drawing niya ng tama ang ngipin ni Hitler. Sa sobrang hirap naman, pinilit nitong i-drawing at kung ano lang ang natatandaan niya. Nagpasya naman ang Russian soldiers na match ang kanyang drawing sa ngipin ng nakitang sunog na bangkay. Hindi kumbinsido ang Pangulo ng Russia noon na si Stalin na totoong nagpakamatay at nasunog ang bangkay ni Adolf Hitler. Pero nakakahiya na malaman ng buong mundo na ang Russian army ay natakasan ni Hitler. Noong 1981, isang retiradong US Army Colonel na nagngangalang si Wendell Stephens ang bumiyahe para magbakasyon sa Ecuador. Sa kanyang paglalakbay sa nabanggit na bansa, meron siyang nakilalang pari sa maliit na bayan ng Cuenca. Ang pangalan ng alagad ng simbahan ay si Father Crespi. Noon pa man ay kumbinsido na si Colonel Stephens na ang kaharap niya ay si Adolf Hitler. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang mga kakilala, ngunit walang naniniwala na ang pari at si Hitler ay nag-iisa. Kaya naghanap si Colonel Stephens ng larawan ni Adolf Hitler at ikinumpara niya kay Father Crespi. Iisa talaga ang tingin niya sa pari at sa diktador. Isang tao lang ito. Dahil sa pagiging magkaibigan nila ni Father Crespi, nakita niya rin ang lahat ng artwork collection na alam niyang mga pag-aari ni Hitler. Sa kabila ng lahat, walang niwala sa retired colonel. Misteryoso man ang pinagmulan ng paring ito. Sabi niya, siya nagmula sa Northern Italy at ang kanyang lahi ay pinaghalong Italian at Austrian blood. Nagpunta siya ng Vatican noong 1943 at pumasok bilang sa seminaryo at naordin bilang pari kalaunan. Ang kanyang katawan ay hindi isiniwalat ng Vatican nang panahon siya'y naroon.
Hindi lumalabas si Father Crespi ng Vatican sapagkat naniniwala ang mga nagdududa na nais nito ng diplomatic immunity. Kung siya nga si Hitler, dapat nga siya magkaroon ng proteksyon. Kalauna ay binigyan ng posisyon si Father Crespi bilang Curator of Art sa Vatican Archives. Hindi raw ito nababagay ipagkaloob sa isang bagitong katulad niya. Dito niya marahil nakuha ang mga mahalong art collections na $1 bilyon ang halaga. Kaya posibleng nakuha niya ang mga artworks na ninakaw ng Nazi sa panahon ng digmaan at sa hindi may paliwanag na dahilan ay napunta sa Vatican o baka talagang doon itinago ni Hitler matapos ang giyera. Noong 1956, ipinanala bilang Cura Parroco si Father Crespi ng Vatican sa maliit na bayan ng Cuenca sa Ecuador. Ito ang lugar kung saan nagtago ang mga tigasing Nazi members nung tumakas nila sa Germany. Kabilang si Martin Bormann, ang pinuno ng Nazi Party na naghari-harian sa panahon ni Hitler at instrumento sa paghahasik ng lagim. Sa Cuenca ay tahimik na namuhay si Father Crespi at halos hindi lumalabas ng kanyang simbahan. Ngunit kilala siya sa pamimigay ng pera sa mga mahihirap na kasapi ng kanyang kongregasyon. Ginagawa niya ang pagbibigay ng pera pagkatapos ng misa, taliwas sa tradisyon ng mga pari ang inaalaya ng pera ng mga nagsisimba. Meron din protection money na binibigyan si Father Crespi sa mga tao sa kanyang komunidad upang tanggapin lang nila at maging tahimik sila kapag dumarating ang madalas na bisita ni Father Crespi na mga liman na may bisita sa kanyang Cura Parroco. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan ng lugar, mag-text kayo 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang may takot sa mundo kayo at sinasabi na sila. Huwag na kayong matras kung gusto nyo mundan. I-text po ang pangalan sa 0920-903-0601. Kami ang tulong sa inyo. May kasama kaming mahusay na bigay ng negosyo si Benedict Agabao. 0920-903-0601. Bigay niyo po ang inyong lugar para mahati namin ang pagpunta. Hindi na maaaring sabay-sabay na punta. Bigay niyo ang pangalan at yung lugar, hindi na maiksamang address, lugar lang po. Ibibigay mo namin ang horoscope sa linggo ito. Narito si Dea. Narito na ang horoscope para sa Aries, March 21 hanggang April 20. Humingi ng payo sa isang taong nakatatanda o marami nang napagdaanan at nalutas na problema sa buhay. Hindi ka matutulungan ng tao kundi o kung siya mismo ay hindi natutulungan ng kanyang sarili. Bilang ganti, tumulong sa iba sa kahit anong paraan na kaya mo. Ang simpleng pagpapayo ng tama ay malaki ng tulong sa iba. Taurus, April 21 hanggang May 21. Isang bagay na matagal mo nang inaasamang darating sa iyo. Bukod kasi sa matagal mong paghihintay ay sinabayan mo ito ng pagpupunyagi. Kung ganito lagi ang gagawin, tiyak na bubuhos ang biyaya. Gemini, May 22 hanggang June 21. Magbubunga na ang lahat ng iyong pinagpaguran sa iyong trabaho. Ang mga bagay na iyong pinaglaanan ng matinding tiyaga ay babalik sa iyo. Sa kabila nito, ang iyong buhay pag-ibig ay magsasakripisyo. Matutong magkaroon ng balanse upang maging ito ay mapagtagumpayan mo.
Cancer, June 22 hanggang July 22. Kinakailangan mo ng pahinga o pagbabakasyon mula sa trabaho. Kailangan mo ito upang luminaw ang isip mula sa napakaraming problemang gumugulo sa iyo. Samantalahin ang oras na ito upang makapag-nilay-nilay ng maayos. Leo, July 23 hanggang August 22. Sumasama ang iyong loob sa karelasyon, pero ikaw mismo ay hindi magawang magpakatotoo sa kanya. May mga bagay kayong hindi pinagkakasunduan dahil ikaw mismo ay ginagawa ito. Ikagagalit mo ang isang bagay na iyo rin ginagawa. Kung gusto mo ng pagbabago, sa iyo dapat magsimula. Virgo, August 23 hanggang September 23, anuman ang iyong pinagdaraan ng problema, malaki ang may tutulong sa iyo ng pamilya. Sa halip na magmukmok, ilaan na lamang ang oras sa kanila. Maaari mo ring ilabas ang sama ng loob sa kanila dahil tiyak namang mauunawaan kanila na walang halong panghusga. Libra, September 24 hanggang October 23, kung ikaw ay kinukutuban ng masama sa iyong karelasyon, huwag mag-atubiling kumprontahin siya. Ukol rito, huwag hayaang abusuhin ng iba ang iyong kabaitan, hindi porket kayo nagmamahala na may karapatan na siya upang ikaw ay kanyang pagsamantalahan. Scorpio, October 24 hanggang November 22, manatiling kalmado sa kabila ng matinding dagok. Pairali ng tamang pag-iisip at huwag pangunahan ng pangamba sa paglutas ng problema. Maraming taong may mabubuting puso ang nakapaligid sa iyo. Maaari mo silang lapitan. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Magtiwala sa iyong mga naiisip na ideya sa trabaho. Huwag kang mahiyang ibahagi at simulan ito dahil malaki ang posibilidad na ito na ang mag-angat sa iyong karera. Maging positibo palagi sa pag-iisip at pagpaplano. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Lumabas at makihalubilo sa ibang tao. Kakailanganin mo ng ibang makakausap at makakatuwang sa paggawa ng maraming bagay. Sa paglabas mong ito, maaari mo pang makilala ang taong magpapatibok ng iyong puso. Aquarius, January 21 hanggang February 19, parte ng negosyo o ng anumang trabaho ang pagkakaroon ng problema. Huwag panghinaan ng loob kung sunod-sunod ang dating ng kamalasan. Matitigilan nito sa oras na maging positibo ang iyong pananaw at pagharap dito. At Pisces, February 20 hanggang March 20. Maging masaya ka muna sa iyong sarili bago maging masaya sa piling ng iba. Huwag pagurin ang sarili, kakahanap sa taong magmamahal sa iyo. Makontento at maging masaya sa kung anong meron ka. Bigyang pansin ang mga taong nakapaligid sa iyo na walang sawang nagmamahal sa iyo. Sa nais mong sundan ang aming horoscope, buksan ang Kasindak Facebook page at i-upload namin ito. Samantala, ito rin natin ang pagsagot sa ilang tanong tungkol sa panaginip at kamamalaguhan. Sabi ni Lyric Abataya Texon, good evening, pwede mo magtanong. Last year po, habang nahiga ako, nakita ako maraming tuldok. Iba't iba ang kulay. Tapos biglang nawala. Minsan nagpapakita naman sa akin. Ano ang ibig sabihin nun? Alam mo, Lyric, hindi naman yun katakataka. Pag stress yung mata mo, bumikit ka, makita ka ng tuldok. Kung minsan pagod ka, kahit may mata ang stress, pag pumikit ka, may matundok na lilitaw. Sabi ni Rainway, ba? Ang panaginip ko, pabalik-balik ako nasa isang bahay, tapos nasa CR, may mga lalaki na pumasok sa kwarto, tapos may hinahanap na babae, nakita yung babae. Nabasa na ba natin ito kanina? Parang nabasa natin. Hindi pa. Hindi ba? Oh. Sagutin ko muna yung panagit ni Raymay, no? Okay. Yung panagit ni Raymay, ito kasi isang... Hindi pa tayo tapos eh. Sabi niya, pumasok siya, may lalaki na pumasok sa isang kwarto, nagtago siya sa CR, tapos nakita niya yung mga lalaki na binili na babae. Tapos, pinuntahan siya sa CR, umalis yung lalaki, nagmamadali naman siya, umalis na sa lubong niya yung kapatid niya, tsaka yung nanay niya.
Sabi niya, tumakbo na at baka bumili yung mga lalaki. Pagkatapos nakita niya yung lola niya, ayaw naman sumama sa kanya. Okay, yung panaginip ni Raymay tungkol sa isang kwarto ay nagre-representa ng isang katangian o kalagayan ng kanyang kasalukuyang relasyon, no? Nakita mo yung banyo, Raymay. Nangangahulugan na dapat linisin mo ang iyong kalooban at isipan sa pagharap sa problema. May kahulugan kasi ang baril bilang isang panganib o isang sitwasyon na kailangan mong paghandaan upang makalusot ka rito. Nakita mo rin yung iyong lola sa panaginip. Baka sinasabi ng iyong subconscious mind na kailangan mong humingi ng payo sa pinagkakatiwalaan mong nakatatanda para malutas ang anumang problema. Sabi ni Jason Induna Flores, Sir Benji, pwede ba malaman ano yung low level third eye at high level third eye? Sa mga tinalakay natin noon, yung sinasabi ng nasa low level, yung hindi mo na-achieve yung tunay na dahilan kung ba't kailangan mabusan ng third eye. Dapat daw kasi mabusan to for spiritual purposes. Yun ang tinatawag na high level. Pero yung low level, nabuksan nga, pero ang nakikita mo, mga bagay na hindi ka nais-nais lamang. Si Jonathan Zapata, panaginip ko, andun daw po kami ng kaibigan ko sa fish pond namin sa Novaliches. Medyo mapuno doon, tapos may baboy ramo binabato ng bata. Tapos yung kaibigan ko, nilapitan po niya. May kahoy siyang panghila sa baboy ramo, kaso nahulog sa fish pond. Inangat niya yung gamit ng kahoy, kinatay na niya sa leeg, gamit pa po ang itak na may pa-X, yung paghiwa niya sa leeg. Natutuwa kami kasi may kakainin na po kami. Tapos pagagising ko maya-maya, dumating yung classmate ko sa bahay namin at nang nasa mall na po kami kanina, nangutang siya sa akin ng 100 pesos. Ano kayang ibig sabihin nito? Okay, dun sa panaginip mo naman, Jonathan, ay may indikasyon na kailangan mong busisiin yung mga sagot o sikreto mo at ng mga taong nakapaligid sa'yo. No? Ang fish pond ay may iba't ibang pakulugan na may kinalaman sa karangyaan at maayos na pamumuhay. Suriin mo mabuti kung malinaw ba yung tubig ng inyong palaisdaan sa panaginip. Si Bobby Placente Pulvera, tanong ko lang kasindak-sindak, ginagayuma ako. Ano po ba ang motibo niya sa akin? O bakit ako ginagayuma ng babaeng ito? Hindi po ba sinusubukan lang siguro niya ako? Bobby, ano yung katibayan na ginagayuma ka? Magbigay ka sa amin ng mga detalye at mga pag-aralan natin. Si Maylene Ilagan Flores, good evening Sir Benji Mambayan. Ang ibig sabihin ng panaginip ng asawa ko na naglalakad po siya sa isang madilim na lugar. Maya-maya, maliwanag na at may mga tao. At napansin niya po ay puro patay na po lahat ng mga taong yun. Kakilala niya nga po yung isa doon, lola niya, pati na rin yung uncle niya. Niyakap daw po siya ng nakangiti. Sana ay mabigyan yun ng kasagutan ng panaginip ng asawa ko. May mga gumugulo sa isip ng iyong mister, kaya niya nakikita yung kadiliman sa panaginip. Marahil hindi niya nadedesisyonan na maayos yung mga bagay-bagay dahil nais pa ng kanyang subconscious mind na huwag madaliin yung mga choices na kanyang pagpipilian. No? Kayunpaman, ang liwanag na kanyang nakita ay indikasyon na kailangan niyang iangat yung level ng kanyang pangunawa sa bagay na may kinalaman doon. Sabi ni Wesley Salazar, kasindak-sindak, pakitapik nga pa yung upcoming World War III. Fast approaching dahil sa mga insurgencies, terrorism, economic collapse, Ukraine separatists, ISIS, Chinese aggression, US dollar collapse at ang pagdating ng third Antichrist na mas malakas pa kay Napoleon Bonaparte at Adolf Hitler. Magandang gabi sa inyo naman this is Marco since 2011 more power to your program. To God be the glory. Salamat sa mga mungkay mo, Wesley Salazar, pero sa dami nito, hahanapin namin isa-isa ito para sa iyo. Si Carla Ilustre ng Bacolod. Good evening, kasindak-sindak. Tanong ko lang about sa panaginip ko, no? Iba't ibang uri po. Kahit ano po example, nalulunod ako sa dagat. Tapos yung mga horror na hindi ko pa po nakikita, pero pag napapanood ko pa po sa movies, nakikita ko na.
Carla, dun tayo sa panaginip po na nalulunod ka. Hindi kasi nito na nilalaman ka na ng iniemosyon, no? Yung mga sa loobin mong hindi mo nilalabas ay nanumbalik at marahil hindi ka nakakapag-move on. Maghinay-hinay ka, Carla, at maging mapagmasid sa mga bagay-bagay. Sabi ni Sarah Leonardo, magandang gabi Sir Benji at Monday. Lagi akong nakikinig sa programa ninyo. Pakitalakay naman po ang nilalaman ng libro na published ni Dr. Courtney Brown na Cosmic Voyance, a Scientific Discovery of Extraterrestrials Visiting Earth. Maraming salamat po. Tingnan natin ang libro ito. Hahanap kami. Salamat sa iyo, Sarah. Si Mark Anthony Ricamata, kasi naksandak tanong ko lang, bakit palagi ako napapanaginipan na nasa school? Okay. Mark, hindi sapat ang nararamdaman sa isang sitwasyon o bagay sa isang waking life, no? Marahil, may mga issue pa nung bata ka na hindi na-resolve. Kaya may mga pagkakataon na ikaw ay nababahala, ukol rito at pumapasok sa iyong subconscious mind hanggang sa panaginip. Sabi ni Gabriel Morales, the third, kasindak-sindak, pero di ba itapik ang tungkol sa giant shark ng Megalodon at bakit kamukha ng great white shark? More power. Tingnan natin kung ano ito. Salamat sa iyo. Gagawin sa mong kaya mo, ha? Si Christopher Patayan Jr., good evening kasandak, solid listener niyo po ako at ang dami ko pong natututunan. Kaya ini-encourage ko yung mga kaibigan ko and classmates to listen to your show. Ask ko lang anong meaning ng panaginip ko last night. Ninalaw ko po yung puntod ng papa ko. At nagulat ako kasi initials ng name ko ang nakalagay, no? CP Jr. Nakita niya daw ito sa lapida ng tatay niya. Anong ibig sabihin? Thank you and more power. Christopher, may mga bagay sa iyong waking life na tila nagbabago at positibo lang dapat yung pagharap mo rito. Sabi ni Kenneth John Puray, good evening kasindak-sindak, pakigulit ako sa mga tropa ko. Good Sila evening. Carl Erland Zamora at Lydia Lynn Salud. Hoy, sa Puray family at kila Kenneth, salamat ha. Si Jopet Tabura Ranyola, good evening kasindak, pwede niyo po bang pakitopic yung reincarnation ni Albert Einstein? Totoo po ba yun? Sige, Bago take ito. mo natin yan. Hanapin natin kung meron nga totoo yan. Si Joshua Mocas, good evening Sir Benji, Ma'am Dea, napakatagal ko na pong itong napanaginipan. Siguro 10 years from now. No? Pero lagi ko pa rin po naiisip, ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko? Nakita ko po na ako'y nasa isang napakagandang lugar. Napakaganda talaga sa harapan ko. May mga masasarap na pagkain, may mga ginto, pilak, napakaraming pera, no? Mga alahas, napunta yung atensyon ko sa mga masasarap na pagkain. Pero bigla akong tinawanan ng mga nagkikislapang mga alahas at lumapit ako. Humiga ako sa napakaraming mga pera. Okay, pakibati po yung family ko, family Mocas, Joshua ng Tondo. Good evening at happy listening po sa Mocas family. Joshua, sinasabi lang ng iyong subconscious mind na sumusobra na marahil yung pagkagastos mo sa mga bagay-bagay. So, hinahinay lang, maaaring naging babala ito o senyales na dapat ka nang marahil itigil na yung pagwaldas mo ng pananalapino. Kailangan mo mag-ipon. Si RV Pasco, ano po bang balita sa paghahanap ng NASA sa life form? May chance pa bang makahanap tayo ng ibang buhay sa ibang planeta? Oo. Lahat ng posibilidad Tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral nila. ay meron, kasi kakatiting pa lang ng kalawakan ang nararating ng tao, ang nararating ng mga machine na pinapadala nila sa dami ng mga pwedeng puntang planeta. Hindi pa natin dapat alisin yung posibilidad na may ibang nilalang. Ako, personally, naniniwala na totoong may extraterrestrials. Si Brian Zephyr, good evening kasandak. Okay, si Ann po ito, no? 3 years na po ako naikinig sa stasyon nyo. Madami na rin ako natututunan. Gusto ko lang malaman anong ibig sabihin ng panaginip ko. Nagbakasyon po yung buong pamilya ko sa lugar kung saan nakilala ko yung dati kong asawa. Nakita ko raw po siya, nagmamaneho ng tricycle habang may karga siyang batang babae, mga 2 to 3 months. Siguro yung baby. Tapos, nagkaharap kami ng dati kong asawa habang karga niya yung baby. Ang sabi niya po ay, Nanay. Nanay ba? Para pong ako ang mommy ng baby. Ano pong ibig sabihin nun? Okay. Ann, marahil may mga issue o sitwasyon na hindi mo na nalutas yung nakaraan at may kinalaman nga ito sa responsibilidad na yung naiwan sa dati mong asawa. Si Argel Bernobes Pantinople,
magandang gabi kasindak-sindak. Tatanong ko kung totoo ba ang mga anghel? Meron akong nakita na lumilipad na kulay puti ang pakpak. Kakaiba ang forma. Katulad ng sa anghel. Nangyari ito isang gabi habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaibigan. Nakikinig po ako ngayon. Tatanong ko lang kung meron bang dito na gumagalaw. Isang UFO ang nakita ko. Mangyari po kasi lumabas ako ng gabi at napatingala at may napansin akong kasing laki ng bitoy na gumagalaw ng straight line. Ano po kaya? Yung bitoy na parang gumagalaw ng straight line, bulalakaw yun. Pero yung nakita mo, nilipad na puti ang pakpak, sinabi mong gabi. O baka kaiba ito, no? Maliban na lang kung may ilaw na napakalakas para malaman mong puti talaga. Pero alam mo, kinikwento ko nga lagi ito eh. Nung pinag-aaralan namin, yung tungkol sa Angel of Death. Sa Nobilete, Cavite yun eh. May biglang dumaan na napakalaking anino na lumilipad na hindi ko may paliwanag kung bakit ang anino dapat ay nasa likuran ko sa pagkatang araw na sa harapan ko, pero may anino pa rin na dumaan sa harapan. Hindi harap na isa lang naman ang sikat ng araw sa earth, diba? At naglao yun sa gitna ng dagat. So, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Pero pareho tayo nakakita ng lumilipad na isang bagay. Sa'yo puti, sa akin itim. Si Amiel Mirafuentes, tanong ko lang, bakit po may mga araw na nagkakatotoo yung panaginip ko? Parang nangyayari na sa past life ko. Yung iba, napapanaginipan kong mangyayari sa future. Thanks and more power. Pakibati na rin po ang mga tropa kong nakikinig, sina Kyla Nicole Sanchez, John Philip Otik, and Jervin Ian Cabog. Happy listening po sa inyo, guys. Si Amiel, yung panaginip mo, no? May kinalaman ito sa takot at yung pagkabalisa na yung mararamdaman kapag hinaharap o yung future mo na yung pinag-uusapan. Gusto mo agad alamin yung mangyayari sa'yo para kapag totoo na nga na nangyari ito sa yung waking life, no? Handa ka at alam yung susunod mong gagawin. Sabi ni Gracia Lozara Delgado, magandang gabi, ang gaganda ng mga episode niyo palagi. Lagi ako nakikinig. Pagpatuloy niyo po lang yan, God bless you. Thank you, Gracia. Okay, si Ramel, ito nabasa ko ito kanina. Si Dan Dalandan, good evening kasendak. Ano po ba ang tawag sa nangyayari sa akin? Nakakaamoy po ako ng amoy bulaklak sa mga lugar na medyo creepy. Recent nga po sa lamay ng kapitbahay namin. Saka po minsan may pagkakataon naman na magkakasama kaming magkakaklase, may mga mapunong lugar at ako lang pong nakakaamoy ng bulaklak. Pabati po kay Sharina. Thank you and more power sa kasindak-sindak. Nandan, minsan, meron akong sinusulat nung ako pa ang director at writer ng Philippines Most Wanted. Sinusulat ko yung kwento tungkol sa barangay Cherang sa Subic na pinatay. At nasa kalagitnaan ng pagsusulat ko sa kanyang kwento ng pagkamatay. Humalimuyak ang amoy ng sampagita. Nag-isip ako ng mabuti kung ba't ako nilabutan, pero pinagpatuloy ko yung aking pagsusulat. Noong makalipas ang 3 linggo, inimbita kami ng anak ng kapitan na pinatay. Pinuntahan namin ang bahay nila. Doon pala nakalibing yung pinatay ng chairman sa bakura nila. Nung pumunta ako sa puntod, humalimuyak muli yung amoy ng bulaklak na naamoy ko sa loob ng bahay ko nung sinusulat ko yung kwento ng krimen nangyari sa kanya. So, kung minsan may mga naamoy tayo na hindi natin ibig maamoy, pero naamoy natin, pero hindi natin ipaliwanag. Pero ang madalas na sinasabi ng guro namin na si Adam Reyes, kapag may ganito dapat hinahanap yung source, hindi basta natatakot. Pwedeng merong bulaklak na kaalis lang doon sa mura na pinuntahan mo, naiwan yung amoy. Pero kung minsan nga may pagkakataong magkakasama kayo, magkakaklase sa mga mapupulong lugar, nakakaamoy ka ng bulaklak, may mga bulaklak na maliit pero malakas ang amoy. Pwedeng nakadikit sa puno, pwedeng nasa baba, natatabunan ng mga puno.
So, hindi dapat basta-basta natatakot, hanapin ang source. Kasi ang paranormal, eliminate first all the normal. Malapit na po mag-alas 12, ubos ng oras natin, pero napakarami pa ng mga hindi namin sasagot na tanong. Pasensya na po, huwag sana kayong magagalit. Alam kong marami ang naiinis kasi hindi rin namin nababasa lahat, pero tambak mo kasi kulang naman yung oras natin. Hindi naman may papayag na isang buong show puro pagsagot lang sa panaginip at kababalagan. Hindi naman kayo papayag, kaya magtsaga po tayo na maghintay sa mga pinagdadala ninyo. Isa-isa namin itong sasagutin, wala kaming palalampasin. Salamat sa ang mga masugid natin tagapakinig, Harold, Heidi at Jalen Bangit. Si Pocholo, the voice of the Philippines, Montes. Pocholo Montes ay nakikinig pala siya sa atin. Maraming salamat sa iyo, Cholo. Napakahusay ng batang ito. Matalino na, magaling pa. Ang bandang Plitor at si Freddy Gomez nakikinig lagi din sa Mahogany. Yan sa pambansang Adobo sa Tagaytay. Si Paring Budyo at si Maring Mo sa Mulawin, masugid natin tagapakinig. Miss Ana Manansala, get well soon. Kung may sakit ka na naman, pagaling ka. Si Mark Magali sa Davao at si Cesar at saka yung family niya lagi nakikinig sa atin. Maraming salamat. Sa ngalan ni Nia Bugawin, Edson Santelices, Georgian Maliana, Derek Cacho, ako si Bonnie Felipe nagsasabing hanggang sa susunod na kasindak-sindak muli dito sa Radio 5. Magsama-sama tayo, palagi magdasal upang tayo palaging pinagpapala ng Panginoon.
matigas. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa iyong naulan. Diyos mabalos, Manoy, maraming salamat. Diyos mabalos, Manoy, sa darang maulan. Bawat mga hiblang nilikha, bigan at batuhang isang himala, nakalawakan ng kumakarga, biinog dumuduyan at kay gara. Ang sariwang simoy ng hangin, natin ng Panginoon, ginhawang kay sarap na sabihin, biyayang kay lusok sa atin. Nakikilang patay sa ganda, na ang kulong may halong panganin, sumisingaw-sinang ulan, nagangahit na ang bulkan, nagpupuyo sa buhangin. Lahat ng buhay masasuwi kung di kikilos na babawi. Kung di kikilos na babawi. Ut ng araw kay lambing ng sinan, mabangis na ngayon ang alak, at dito na nababanaan, diyan na simula na ang wakas.